Depende pa rin naman yan. Ay iba dyan, naghihiwa lang na pahaba naman. Ako, sa akin, hinihiwa ko siya ng cubes. Hello guys, good evening. Ang iluluto ko nga pala ngayon ay isang Bicol Express. Dahil matagal na itong request sa akin ng aking sweetheart, sabi niya, lutuan ko naman daw siya ng isang masarap at medyo may coating sipa na Bicol Express. Ito nga pala ang aking mga pangunahing sangkap na gagamitin natin sa pagluluto. Siyempre, hindi mawala dito ang nyug. Ipigain natin ito ng 2 beses para makuha natin ang masarap na katas nito ng gata. At siyempre, ang Bicol Express, ang gagamitin natin panahog ay ang kalahating kilong baboy. At nilagyan ko na rin pala siya ng sitaw para may konting gulay. At siyempre, hindi mawala ang mga aromatic natin gaya ng siling haba na magdadagdag ng sipa, sibuyas, 4 na piraso, 1.5 bawang, sapat na yun, at ang luya. Yung siling labuyo, mamaya na tayo maglalagay kasi sabi ng asawa ko, huwag na munang maglagay ng sili para makain na rin ng mga anak namin. So, eto nga pala ang mga pangunahing sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng isang Bicol Express. Maghihiwa na tayo ngayon ng mga aromatic na gagamitin na natin sa pagluluto. Maghiwa pa tayo ng iba. 3 hanggang 4 na sibuyas, no? Depende kung malalaki ito o maliliit at syempre sa dami ng iyong lulutuin. Para magkaroon nga pala ng kaunting gulay ang ating lulutuin Bicol Express, nirequest na rin to syempre ng aking asawa na lagyan ito ng sitaw. Sa paghihiwa ng sitaw, ginawa ko na lang pantay-pantay na medyo katamtaman laki. Pero kung tutusin, pwede nyo na lang din itong baliin. At tanggalin na lang din natin yung mga excess na sa tingin natin medyo magulang na. Okay? Tapos na at huhugasan na lang natin ulit yung sitaw mamaya. Ngayon, ito naman ang mga sangkap na. Almost kompleto na tayo. Meron na tayong luya, siling haba na ginagamit na pansigang, syempre ang sitaw, ang sibuyas at ang bawang, at ang nyog na gagamitin natin, napipigaan ko to, no, mano-mano, at ang baboy. Sa gata nga pala, pwede tayo magpapiga na rin sa palengke, pero syempre dahil gabi na ito nabili, ang gagawin ko na lang, ako na lang magpipiga mano-mano. Ngayon, sa aking pagluluto, inuuna ko yung nakainitan ng baboy, no? Para makalabas lang ito yung konting tubig na mayroon sa baboy. Iba, ang pinagawa dito, pinagmamantika ito. Yung tinatawag na niluto sa sariling mantika. Ayan. O, tignan nyo guys, no? Yung baboy na kanina, inilagay natin sa kawali na walang halong tubig. So, makikita nyo, nagkaroon na siya ng tubig. Galing yan sa mismong mga laman. Sa konting taba-taba. Yan ang sa tingin ko lang, ha? Kasi alam naman natin, syempre, yung baboy, minsan, para mapanatili itong sariwa, nilalagay nila to sa mga freezer, no? Okay, lagyan na natin siya ng konting mantika. Okay lang naman, para hindi lang masyado siya magkakat. Siyempre, maluto na rin siya. Maririn po, para na siyang nabigis na mismo talaga. So may tunog-tunog no katunayan para siya naluluto na rin sa mantika. Tunog na. At ito, para lang maging friendly sa lahat, no? Ginaganito po ng konting gulay. Kung wala sinusukin natin. Pero pinaka-overcook. Gamit ko nga pala sa pagluluto ko lagi ng gata. Hindi lang kasi yung ginagamit ko. Naglalagay din ako dito ng konti na buong kasi kakaiba talaga yung lasa na buong sa mga gata. At syempre, ngayon dahil medyo pilit na siya, ilalagay na natin ang purong gata. So, kaya nga pala marami to. 2 piraso to na malalaki. So, sa paglalagay natin ng gata, huwag natin bibiglain siya. Iikot natin siya ng ganyan. So, nakita nyo naman kung gano'ng karami ang gata talaga na binili ng asawa ko. Okay guys, so nakikita nyo na kumukulo na yung ating kawali. Senyalis na yung gata ay maganda ang pagkakaluto. Sa pagluluto nga pala ng gata, mahalaga na maluluto natin ng tama yung gata para hindi ito madaling mapanis. Bukod pa doon, syempre,
Pag luto yung gata, mas lumalabas ang tunay na sarap nito. Bukod sa paglalagay ng nga pala ng bagoong, naglalagay din ako rito ng patis. Yung patis na gamit ko ay halo na to, kombinasyon na to ng patis ay may konting siling labuyo. Ilalahok na natin yung siling green na kaninang hiniwa natin.